Good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Kumusta po ang ating umaga? Nawa sa biyaya ng Panginoon Diyos, lahat tayo ay nasa maganda at maayos na kalalagayan at lagi tayo magpuri at magpasalamat sa Panginoon anuman ang ating nagiging karanasan o sitwasyon sa ating buhay. Sapagkat alam natin, ang Panginoon Diyos ang siyang may kontrol ng lahat at ang Panginoon Diyos ang siyang higit na makakatulong sa atin. Lalo na sa kanyang habag at kalinga, tayong lahat ay mananagana. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pagbubulay-bulay ng kanyang mga banal na salita. Ang ating pong online morning devotion, ang Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Ang ating pong tatalakayin ngayon ay ang New Horizon Opportunities Ahead Part 2. So part 2 na po tayo sa ating pagbubulay-bulay at ang ating pong batayan talata ay yung pa rin po ang Luke 8:34 to 39 at nais natin muling basahin ang mga salita ng ating Panginoon. Nang makita ito ng mga tagapag-alaga ng mga baboy, tumakbo sila at pinamalita ito sa bayan at sa mga nayon. Lumabas ang mga tao upang tingnan ang nangyayari.
Paglapit nila kay Jesus, nakita nila ang taong dating sinasapian ng mga demonyo. Nakaupo siya sa paanan ni Jesus, nakadamit na at matino na ang isip. Sila'y lubhang natakot. Sinalaysay sa kanila ng mga nakakita kung paanong gumaling ang dating sinasapian ng mga demonyo. Kaya't nakiusap kay Jesus ang mga Hereseno na umalis na lamang siya sa kanilang lupain sapagkat sila'y takot na takot. Kaya't sumakay siya sa bangka at umalis sa pook na iyon. Nakiusap kay Jesus ang taong inalisan ng mga demonyo na siya'y isama nito. Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, "Umuwi ka na at ipamalita mo ang dakilang bagay na ginawa ko sa iyo o ng Diyos." Umuwi nga ang lalaki at pinamalita sa buong bayan ang ginawa sa kanya ni Jesus. Salamat at papuri sa ating Panginoon sa ating pagbasa at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Nung nag-aaral pa tayo, maaring mag-throwback nga po tayo, throwback. Nag-aaral pa po tayo, madalas tayong natatanong ng sino ka o ano ka pagkalipas ng 5 taon. No? So, maaari siguro itong bata-bata. Pero nung tayo naman din ay mga maliliit pa, ganun din ang mga kalimitang narinig nating mga tanong. Ano ang gusto mong paglaki? Sino ka sa iyong paglaki? So, ito naman ay after 5 years, may mga nagtanong sa atin, mga nakalipas sa taon, sino ka pagkatapos ng 5 taon? Sinasagot naman natin ito, di po ba mga kapatid? At ito ay base kung ano ang gusto nating marating o base sa abot ng ating kaisipan. At habang tayo ay nagkakaedad at lumalakad ang panahon, nagbabago ang ating mga pananaw sa ating mga buhay. Kaya noon, ito yung gusto natin, ito yung gusto natin marating, ito tayo. Pero nakikita natin habang lumalakad ang panahon, nagkakaroon tayo ng mga pagbabago sa gusto nating mangyari sa ating buhay. Nagkakaroon tayo ng bagong pangitain sa buhay at madalas ito ang daan ng ating mga nilalakaran. Sabi nga po ng ating topic, New Horizon, Opportunities Ahead. So, noong Monday morning, tinalakay po natin yung principles in discovering new horizon in Christian life. Yung point number 1, ang sabi po natin, encounter with God brings transformation of life. So, tutuloy po natin. Ito pong point number 2, transformation of life is evident by obeying God's will. So, yan po ang sabi sa verse 38 and 39. Nakiusap kay Jesus ang taong inalisan ng mga demonyo na siya ay isama nito. Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, "Umuwi ka na at ipamalita mo ang dakilang bagay na ginawa sa iyo ng Diyos." Umuwi nga ang lalaki at ipinamalita sa buong bayan ang ginawa sa kanya ni Jesus. Mula po sa mga talata, makikita natin ang lalaking inalisan ng mga demonyo ay nakikiusap sa Panginoong Hesus na isama na siya. Siyempre, sino naman ang hindi gugustuhin sumama sa ating Panginoong Hesus na ikaw na noon ay alipin ng mga masamang espiritu, ngunit nakadama ka ng kalayaan. Na noon ikaw ay kinatatakutan sapagkat sa iyong kalalagayan ay hindi kaaya-aya sa paningin ng maraming tao. At mismo sa iyong sarili ay hindi mo nadarama yung tamang pamumuhay. Kaya nung itong lalaking ito ay nagpilit na sumama sa ating Panginoon mula sa kanyang naranasan na pagpapalaya ng ating Panginoon. Maaring ito po ay larawan din ng pagtanaw at pasasalamat na ginawa ng Panginoong Hesus. So tumatanaw din siya ng malaking utang na loob kaya gusto niyang sumama sa ating Panginoon kapahayagan ng kanyang pagpapasalamat. Subalit may ibang layunin ng Panginoong Hesus sa buhay ng lalaking ito. Ano po? Sabi nga sa verse 39, "Umuwi ka na at ipamalita mo ang dakilang bagay na ginawa sa iyo ng Diyos." May mga pagkakataon sa bahagi ng ating mga buhay, ang wika nga ay meron tayong gusto na sa tingin natin ay tama, pero meron pa palang mas tama. At ito yung ginawa ng Panginoon doon sa lalaking
nakalaya sa pagkakaalipin ng mga demonyo. Ang kaloob sa kanya ng Panginoong Hesus ay hindi sumama sa kanya kundi umuwi sa kanilang lugar at ipamalita ang dakilang bagay na ginawa ng Diyos. Return to your home and describe what great things God has done for you. Umuwi nga ang lalaki at ipinamalita sa buong bayan ang ginawa sa kanya ng ating Panginoong Hesus. So, napakaganda no po. Kumbaga, sabi nga, may narinig ako good Samarites. Kung tayo man din ay makikipagmarites, napakagandang halimbawa ay yung pagmamarites para sa kapurihan ng Panginoon sa paraan ng ibabahagi natin yung great things na ginawa ng Panginoon sa atin. Kaya ito yung inutos ng Panginoon doon sa lalaki. Huwag ka nang sumama at ang gawin mo, umuwi ka sa inyong lugar at ipamalita mo ang dakilang bagay na ginawa sa iyo ng Diyos. Napakadami pong mga pagkakataon sa buhay ng bawat isa sa atin na welcome nating ibahagi yung magandang ginawa ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Maaring kasama nyo sa work, sa school, kapitbahay, o sa anumang community na naroon yung opportunity para ma-share natin yung magandang bagay na ginawa ng Panginoon sa atin. Ang wika nga po, ang encounter with God ay umahantong sa pagbabago ng buhay ng isang individual at ang pagbabagong ito ay nahayag sa pagsunod sa kalooban ng Diyos na inilaan para sa gawain at layunin ng Panginoon Diyos. Sabi ng Panginoon sa lalaki, umuwi ka na at ipamalita mo ang mga dakilang bagay na ginawa sa iyo ng Diyos. Sabi po, umuwi nga ang lalaki at ginawa o ginanap ang kaloob sa kanya ng Panginoong Hesus. Umuwi siya, dali-dali siya umuwi at ipinamalita yung magandang bagay na ginawa ng Panginoon sa kanya. Ang ginawa niya po, siya ay sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Pagkatapos siyang nabago, pagkatapos siyang binago ng Panginoon, ay nagpasakop na siya doon sa kalooban ng Panginoon sa pamamagitan ng pagsunod niya sa utos ng ating Panginoon. Ang wika po sa ilang mga magagandang nabanggit, katulad nitong si Eric Liddell, isang Scottish sprinter, rugby player at debotong Kristiyanong misyonero, ay nagsabi ng ganito po: obedience to God's will is the secret of spiritual knowledge and insight. It is not willingness to know, but willingness to do, obey God's will that brings certainty. Napakaganda po. Sabi nga, ang pinakamalaking pagsubok sa buhay ng isang Kristiyano, so parang sabi, pinakamalaki, ay yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kasi nandun na tayo naroon tayo sa loob ng pagkakakilala sa ating Panginoon. Kaya yung malaking challenge sa atin ngayon ay yung sundin natin yung mga nais na ipagawa ng Panginoon sa atin. Transformation of life is evident by obeying God's will. Nais ko po kayong patuloy na ipanalangin sa ating Panginoon at dalangin natin na lagi nating magawa ang kalooban ng Panginoon sa pamamagitan ng ating pagsunod, sapagkat ito yung mga mabibiyayang opportunities na ating magagawa yung tayo ay patuloy na magpasakop sa kalooban ng Diyos at gawin ang kalooban ng Panginoon sa pamamagitan ng ating pagsunod. Panginoon, salamat po sa umagang ito sa iyong mga salita na aming napagbulay-bulayan, at minsan pa ay aking dinadalangin ng aking mga kapatid na ngayon ay papasok sa kanilang mga trabaho at ang ibang aming mga mag-aaral simula sa maliliit na bata hanggang sa mga kolehiyo.
Dalangin ko po, Panginoon, ang iyong pag-iingat sa mga pagbiyahe, makarating at makauwi ng lahat ay ligtas at payapa. Panginoon, dalangin din po namin yung aming mga kapatid, mga mahal sa buhay, mga kaibigan, maging yung mga nakikinig ngayon na may mga karamdaman, ang iyo pong masaganang basbas at paghipo sa buhay ng bawat isa sa pamamagitan ng pananampalataya ang kagalingan ay mararanasan. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Papuri at pasasalamat po sa ating Panginoon at salamat po sa inyong pagsama sa akin. A friendly reminder po sa bawat isa, be Christ-like in your workplace today. Humayo po tayo at maglingkod.